Mi Amor Tales presents Accidentally Applied as the CEO's Wife. Written by Clover the Feudile. Anong tinitingnan mo? Sumilip ang kaibigang si Carol sa phone ni Elise. Naghahanap ako ng maa-apply ang trabaho. Sagot niya, mabilis ang bawat galaw ng mga daliri ni Elise habang naghahanap ng mga job postings. Bakit? Hindi ba sapat ang kinikita mo rito? Nagtataka nitong tanong. Bumalik na ito sa pwesto sa cashier. Kulang na kulang. Anong klaseng trabaho bang ina-applyan mo? Kahit ano, basta may pagkakaperahan. Tugon niya. Isa-isa niyang binasa ang mga listings. Office assistant, sales clerk, receptionist. Napahinto siya sa isang ad na parang hindi totoo. Partnership coordinator for hire. Nag-isip siya sandali bago itinap ang link sa job description. Nag-load ang page at may mga detalyeng lumabas. Should be available 24/7. Pleasing personality, professional. Napansin niya ang kakulangan ng description o pangalan ng kumpanya. Lahat naman ng mga hinahanap ng mga ito ay nasa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Nag-fill out siya ng application form, mga requirements na matagal niyang hinanda, resume at cover letter na nag-highlight ng kanyang karanasan bilang isang marketing assistant noong internship sa kolehiyo. Humiling din ng site ng ilang karagdagang detalye, mga kagustuhan sa pagbuo ng pamilya at karanasan bilang partner sa trabaho. Nag-fill in siya ng sagot na hindi sigurado bago pinindot ang submit. Biglang lumabas ang boss niya mula sa opisina nito. Good afternoon, boss. Bati ni Elise sa bayuko. Pero sa paglapit nito sa kanya ay bigla siya nitong hinampas sa puwetan. Magpalit ka na. Utos ng boss niya bago lumabas mula sa convenience store. Dumiin ang paglapat ng kanyang mga ngipin. Gusto niya itong sugurin. Relax ka lang, Elise. Natatawang sabi ni Carol. Nag-aayos ito ng cash register. Ikaw lang papalit sa akin sa cashier. Magpalit ka na ng uniform mo. Isinuot niya ang uniformeng pang-cashier. Isang polo shirt na may logo. Itim na slacks at apron na may malalaking bulsa. Isinabit niya sa leeg ang kanyang ID kung saan malinaw na nakikita ang pangalan niya. Pagbalik niya sa cashier area ay agad niyang pinalitan si Carol. Inabala niya ang sarili niya sa panonood ng mga customers na kumukuha ng mga bibilhin. Naputol ang pag-iisip niya nang may malakas na naglapag ng bote ng alak sa harapan niya. Agad niyang kinuha iyon sa kainis-ka ng barcode. 300 pesos po, sir. Sabi niya saka humarap sa lalaki. Pinigilan niyang hindi matumba at mapanganga. Shit, ang gwapo. Sa isip-isip niya. Here. Iniabot nito ang buong 1,000 piso. Napalunok niyang tinanggap iyon. Pero kahit gwapo ito, ay kailangan niya pa ring i-check kung totoo ba ang pera o hindi. Nang nakaraang araw kasi ay may nagbayad sa kanya ng peking 1,000 at ikinaltas iyon sa sweldo niya. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob niya sa boss niya. Itinaas niya ang pera at itinapat sa liwanag. What are you doing? Nagtatakang tanong ng lalaki. Ngumiti siya ng pilit. For confirmation purposes lang po, sir. Baka po kasi peke. Humina ang boses niya sa huling sinabi. Ngumiti ang binata, pero mukhang hindi natawa. Miss, kahit anong silip mo riyan, hindi mo makikitaan ng mali yan. Kalmado ito pero parang gusto na siyang bulyawan. Itataya akong buhay ng lolo ko na totoong pera yan. Kahit 500 na lang ang sukli mo dahil kailangan ko nang umalis. Sir, kailangan talagang i-check. Ganun po talagang patakaran dito. Magalang niyang sabi sa paraan na hindi ito maiinis. Napabuntong hininga ang lalaki. Mayaman akong tao, kaya hindi ko kailangang pekein ng pera. Okay. Dear mayamang customer, i-check ko lang po ulit. Umakto siyang itatapat ulit ang pera sa liwanag nang mabilis nitong inagaw sa kanya ang pera. Hoy! Miss. Bumaba ang tingin ng lalaki sa suot niyang ID. Elise Alcalde. Nagsalubong ang kilay niya at tinakpan ng ID gamit ang kamay. Bakit?
Your name sounds familiar. Sure akong hindi ako yun. Anya dahil sigurado siya ngayon lang sila nagkita. Bigla siyang dinuro nito. Alam mo, cute ka. Seryosong sabi nito. Alam ko, pero kahit purihin mo ko, kailangan mo pa ring bayaran yan. Tukoy niya sa alak. Ngumisi ito. Gusto mo ng ibang trabaho? Hiring ako ngayon. Natawa siya. Wow, ano ka? CEO? Nahulaan mo, ang galing. Pabiro itong pumalakpak. Kahit siguro hindi kita interviewin pwedeng-pwede ka na magsimula bukas na bukas din. Sa tono pa lang ng pananalita mo, parang kailangan mo nang Hindi ako nagbibiro. Sige nga, anong trabaho yan? Tanong niya na may pangahamon sa mga mata. Bagay kang maging asawa ko. But sira ulo pala to eh. Kinuha nito ang biniling alak. Keep the change. Inilapag nito ang 1,000 sa counter at saka umalis. Madaling araw na nang matapos ang shift ni Elise. Pauwi na siya sakay ng motor habang iniisip pa rin ang perang natanggap niya mula sa siraulong customer kanina. Galante naman pala kahit may Celtic. Bulong niya habang napapangiti. Malaking bagay ang perang iyon. Nang makauwi siya ay tumunog ang cellphone niya. Madali niyang chinek ang mensaheng natanggap. Ang landlord niya iyon. Due date na raw ng renta niya at kailangan niyang magbayad bago matapos ang linggong iyon. Napalunok siya sa nabasa. Kulang pa ang naipon niya pambayad sa renta. Muli ay tumunog ang phone niya. May mensahe mula sa isang unknown number na nagsasabing, "Magandang araw, Miss Alcalde. Ito ay patungkol sa posisyong inaplayan mo sa Crestline Corporation. Nais ka naming imbitahan para sa isang interview bukas, alas 9 ng umaga. Gaganapin ang meeting sa pribadong tirahan ng aming CEO na matatagpuan sa Crestline Manor, Hilltop Drive. Pakikumpirma na lamang ang iyong availability. Salamat." Natigilan si Elise at bahagyang nagduda. Siguro naman, normal lang na CEO ang mag-i-interview. Lalo na kung importante ang posisyon. Bulong niya sa sarili. Iniisip na baka isang eksklusibong trabaho ang iaalok sa kanya. Kaya naman nag-reply siya at sinabing makakarating siya sa araw at oras ng interview. Kinabukasan ay excited na naghanda si Elise para sa interview. Inipit niya sa maliit na bun ang buhok. Saka humarap sa salamin. Nilapatan niya lang ng light makeup ang muka at inulit-ulit sa utak ang buong gabing hinanda niyang sagot sa interview. Handa na siya. Bit-bit ang folder ng kanyang resume ay lumabas siya ng apartment. Sakay ng motor ay umalis siya. Halos 1 oras ang itinagal ng biyahe. Nag-doorbell siya sa mataas na kulay gintong gate. Kumabog ang dibdib niya sa gulat nang bigla ay yung bumukas ng kusa. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa gate. Sa dulo ng daan ay may nakita siyang lalaki na naka-formal suit. Siya na kaya ang CEO? Tanong niya sa isip. Pilit siyang ngumiti at yumukod. "Magandang umaga po. Magandang umaga, ma'am. Dito po tayo." Sabi ng lalaki na hindi pinatapos ang sasabihin niya. Kumpirmadong hindi ito ang CEO. Napahiya siya. Sumunod siya sa lalaki. Pumasok sila sa loob ng mansyon at umakyat sa engrandeng hagdan. Napakaraming silid sa ikalawang palapag. Huminto sila sa malaking pinto sa pinakasentro ng hallway. "Pasok po kayo, ma'am." Sabi ng lalaki bago ito yumuko at iniwan na siya roon. Saglit siyang nagdasal bago pinihit ang seradura. Tumambad sa kanya ang engrandeng opisina. Makintab na sahig, modernong mesa, piling mga gamit tulad ng laptop, panulat at pangalan ng CEO na nakasulat sa isang magandang frame. Dominic Velasco. Lumipad ang tingin niya sa lalaking nakatalikod habang nakaupo sa swivel chair. Pumasok siya. Kabado ang bawat hakbang. "Magandang araw po, sir. I'm Elise Alcalde. I'm here for an interview po." Magalang niyang sabi habang yakap ang folder. Umikot ng swivel chair paharap at isang binata ang hindi niya inaasahang makikita roon. Ito ang lalaking sinabihan niya ng siraulo sa convenience store. "Ikaw?" Gulat niyang tanong. "Anong ginagawa mo dito?" Nakasuot ito ng white polo shirt na bukas ang 2 botones sa itaas, kaya't kita ang matipuno nitong dibdib.
Mahaba ng bahagya ang buhok na tumatakip sa noo at ang aura nito ay istrikto, ngunit may bahid ng kapilyuhan sa mga mata. Ganyan ba ang tono ng pakikipag-usap sa CEO, Miss Alcalde? Isa kang CEO? Parang gusto niya na lang tumakbo palabas ng pinto. Bakit parang gulat na gulat ka? Tanong nito, tila nag-e-enjoy sa reaksyon niya. Napakamot siya sa likod ng leeg niya at saka pumeke ng tawa. Sorry, hindi ko inakala na isa ka nga talagang CEO. Sabi niya. Naniniwala ka ba sa tadhana? Dagdag pa niya. Natigilan ang lalaki. Wala tayo rito para mag-podcast, Miss Alcalde. Nakatadhana na magkita tayong dalawa. Ibig sabihin, ako ang best choice para sa empleyadong hinahanap mo, sir. Pangungumbinsi niya dahil desperado na siyang makuha ang trabaho. Ngumiti naman si Dominic. Sit down, Miss Alcalde. Utos nito. Agad naman siyang sumunod dito at saka ginandahan ng ngiti. Miss Alcalde, hindi ako nadadala ng ngiti. The way you treated me last night left a bad impression on me. Sadly, I have to say that I can't work with someone who lacks professional ethics. Seryosong sabi pa nito. Nabura ang ngiti niya at saka napayuko. Sir, kahit na anong trabaho pa yan, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Patawarin mo na ako sa nangyari sa convenience store. Halos pagmamakaawa niya. Miss Alcalde, mahalaga sa akin ang professionalism. Sa lahat ng pagkakataon, if you want to work here, it's about proving your worth, not pleading for a position. Kalmado pero may diing sabi nito. Agad siyang tinamaan ng hiya. Napayuko at halos hindi makapagsalita. Naniniwala ako sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga tao. Interesado akong makita kung anong maaari mong maibigay sa tungkuling ito. Dagdag nito kaya napaangat siya ng tingin. Kakaawa ka naman kung paaalisin kita. Nalugmok at parang gusto nang mahimatay. Biro nito. Since you're the last applicant. Inilahad nito ang kamay sa harap niya. Let me see your resume. Hindi niya napigilang mapangiti. Malugod niyang iniabot ang resume nito. Miss Alcalde, do you have a boyfriend? Bigla ay tanong nito. Natigilan siya at parang nabingi sa tanong nito. Boyfriend po? Yes. Again, do you have a boyfriend? Umiling siya. Wala po, sir. Kung makakaapekto po yun sa trabaho, no worries po. Single since birth po ako. Sumibol ang ngiti sa mukha ng lalaki. Mukhang nagustuhan ang sagot niya. Then, you'd never been involved in sexual intercourse? Ha? Malakas niyang tugon. Natawa ang lalaki. Pretty sure you heard it loud and clear. Hindi niya mawari kung naaangkop ba ang mga tanong nito, pero sasagutin na lang niya para sa trabaho. Yes, sir. Marunong ka bang magluto? Nawirduhan man ay sumagot siya. Medyo po, pero I can learn naman po, sir. How do you see the term love from your perspective? Natigilan siya at malalim na napaisip. Alam niya ang isasagot, pero hindi niya sigurado kung iyon ay magiging acceptable at magugustuhan ng binata. Seryoso niyang sinalubong ang tingin nito. Para sa akin po, parang investment, returns, at tamang pagmamanage ng expectations. Para siyang business deal. Ibinibigay mo ang oras, effort at puso mo. Umaasa kang lalago at may magandang balik sa huli. Pero minsan, pakiramdam mo mas marami kang inilalagay kaysa sa natatanggap. At kailangan mong pag-isipan kung sulit ba ang risk. Umawang ang bibig ng binata. Napatango. I like your answer. It's good that we're on the same page, Miss Alcalde. Napangiti siya ng malawak. Bakit, sir? Tanggap na po ba ako? Yes. Kailangan mo lang pirmahan tong kontrata. May inabot na ballpen at kontrata ang binata. Mabilis na pinunas ni Elisa Palda ang namamasang kamay bago mabilis na pinirmahan ang papel. Tumayo si Dominic kaya tumayo rin siya. Inilahad nito ang kamay sa harapan niya. Congrats for being hired as my wife. Thank you, sir. Malugod niyang tinanggap ang kamay nito not until she realized what he just said. Nabura ang ngiti sa mukha niya at bumaba ang tingin sa papel na pinirmahan.
Marriage agreement iyon. Nagpapalit-palit ang tingin niya sa dokumento at sa binata sa harapan niya. Sir, hindi po ako nakikipagbiruan. Sabi niya. Ngumisi si Dominic. And so am I. Bumalik ito sa pagkakaupo na parang walang nangyari. You seek a job, and I wanted a wife. Pero, sabi mo nga, love is like an investment. Dugtong ng binata. But there is no such thing as love in this agreement. Isipin mo na lang na ito ay purong negosyo. Work as my wife and I'll pay you more than any regular employee salary. Parang nananaginip si Elise. His offer sounded surreal. Isang gwapong lalaki na babayaran siya para lang maging asawa nito. Ngunit hindi iyon ang trabahong hinahanap niya. Natawa siya. Malapit nang bumitaw ang mga tornilyo sa utak niya. Sinong baliw ang magtatrabaho para lang maging asawa ng kung sino? Hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses. Ngumisi muli ang binata. Tila nawiwili sa inis niya. Aren't you the crazy one? Tanong nito pabalik. Pinirmahan mo ang kontrata nang hindi mo lang binabasa. At dumating ka rito nang wala kang ideya kung anong trabaho ang ina-applyan mo. Nanlaki ang mga mata ni Elise na mangha sa baligtaran ng sitwasyon. God, gwapo ka sana pero kailangan mo yata ng pinakamahusay na psychiatrist sa buong mundo. Sarkastiko niyang sabi rito. Hinila nito ang marriage agreement at pinagmasdan ang pirma niya. I explained the benefits and conditions. Hindi ka naman lugi dahil ako na to. Ako pa ngang lugi eh. Bakit? Sino ka ba? Inis niyang tanong sa lalaki. Your soon-to-be husband. Mabilis nitong sagot, sabay ngiti na tila ng aasar. But namula siya sa inis pero pinigilan ng sarili dahil nasa teritoryo siya nito. Would you mind sitting down first? Kalmadong sabi lang nito sa kanya. Kumulo ang dugo ni Elise. Inis na inis siya kung gaano ito kakalmado habang siya ay halos pasabog na sa galit. Napilitang bumalik siya sa upuan. Out of all applicants, ikaw lang ang pumasa. Let me congratulate you, Miss Alcalde. Pumalakpak pa ito. Mas sumama ang timpla niya. Tumigil din si Dominic pero hindi nawala ang ngisi nito. I guess I owe you an explanation. I need someone to play the role. Of being your wife? Angil niyang puno ng sarkasmo. Exactly. Tumango ito. Gusto kong explore ang buhay may asawa. At masyado nang huli para dumaan pa ako sa ligawan stage at kung ano-ano pang aspeto ng pakiramdaman para masabi na may pag-ibig nga bang nabubuo. Kaya lalaktawan mo lahat ng stage na yun at diretso kasal na akagad? Muling tumango ang lalaki. Kinagat na Elise ang likod ng pisngi. Kaunti na lang at bibigay na siya. Pero alam niyang hindi biro ang kasal na walang pagmamahalan at binuulang ng isang kasunduan. I understand that this might sound unconventional. But let me be clear. Kung papayag ka sa arrangement na to, may benefits ka rin. Dagdag nito. Napukaw ang atensyon niya. Benefits? Sige nga, sabihin mo. First, financial security. Hindi mo na kailangan mag-alala sa bills, renta, or any other expenses. Magkakaroon ka ng access sa isang account para sa personal needs mo. Of course, magiging possible lang yun kung titira tayo sa iisang bahay. Paliwanag nito. Napalunok siya. Nagtatalo ang pangangailangan at moral niya. So, parang sweldo ko bilang asawa mo? Tanong niya na hindi pa rin makapaniwala. Tumango si Dominic. Isipin mo na lang, it's a mutually beneficial partnership. Napaisip siya. And what about after this contract? Kapag tapos na to? Tumingin ito ng diretso sa kanya. I'll make sure you're taken care of. You'll live with enough to start over. Whether gusto mo magtayo ng negosyo, sundan ang mga pangarap mo, or just take a long break. Mas lalo siyang naguluhan sa ganda ng offer nito. Parang masyadong maganda para maging totoo. Sumandal siya sa Celia. And what exactly do you expect me to do? Lumambot ang boses nito. Wala naman. Just be my wife. Tagaluto,
Tagabati ng good morning, good night, taga-asikaso. Pilyang ngumiti si Elise. Walang extra service? Napangiti rin ang lalaki, isang mapang-akit na ngiti. None, unless you change the terms. Sagot nito tila nangahamon. Huminga ng malalim si Elise. This is insane. I'll give you 1 week to decide. Ani Dominic. Ayokong pilitin ka. It's a calculated risk. But I assure you na pareho tayo makikinabang dito. Anong makukuha mo rito? Tanong niya sa lalaki. A big part of my grandfather's company. Sagot nito. Pag-isip kang mabuti. This is an offer of a lifetime. Napalunok siya ng maraming beses. Gulong-gulo ang isip kung susunggaban ba ang lahat ng hinain nito. This is the opportunity she has been waiting for. Pero parang masyado naman yatang madali. Sa sobrang dali ay natatakot siya sa posibleng maging risk dahil alam niyang may mga bagay na hindi maaaring iwasan sa ganoong klaseng kasunduan. Makalipas ang ilang araw ay hindi niya napigilang ikwento kay Carol ang tungkol kay Dominic. Di nga, inalok kang maging asawa niya? Hindi makapaniwalang bulalas nito. Shh! Saway nito. Nag-peace sign naman ito. So ano nga? Atat nitong tanong. So, ayun nga. Nahihirapan pa rin ako magdesisyon kung tatanggapin ko ba. Gwapo ba siya? Usisa nito. Hindi niya na kailangan pag-isipan iyon. Oo. Tumili si Carol sabay hagikik. Oh my God! Huwag kang maingay. Sita niya rito. Okay, gwapo naman siya. Mayaman at higit sa lahat ay babayaran ka para lang maging asawa niya. Oh, saan ka pa? Kuwento ni Carol. Napabuntong hininga siya. Hindi naman kasi ganun kadali ang magpakasal. Namaywang si Carol. Girl, wala ka sa posisyon para magdalawang isip. Hindi ka mayaman, hindi ikaw ang may-ari ng convenience store na to. Paalala ko lang sa'yo cashier lang tayo rito. Isa pa, hindi ka pa nakakabayad ng renta, tama? Tumangulang siya bilang sagot. Hay nako, minsan lang dumating ang swerte, palalampasin mo pa ba? Dagdag ni Carol. Parang sumakit ang ulo niya sa dami ng ini-input nito sa utak niya. Ay, ewan. Alam mo, umalis ka na. Di ba may date ka pa? Hala, oo nga. Agad itong napatingin sa orasan. Sige, aalis na ako. Pag-isipan mong desisyon mo ha. Pahabol pa nitong sabi bago kumaway at umalis na. Binalot ng katahimikan ng paligid niya dahil walang customer na dumarating. Biglang lumabas ang kanyang boss mula sa opisina nito at lumapit sa kanya. Magandang araw po, sir. Agad siyang umayos ng tayo nang mapansin na parang may sinisilip ito sa ibaba ng damit niya. Mukhang wala yatang customer ngayon. Tanong nito. Piyesta po ng San Isidro Labrador ngayon, sir. May malaking handaan po sa plaza. Marami pong tao roon ngayon pero baka maya-maya lang po may customers na tayo. Hindi nakatakas sa paningin niya ang namumuong pagnanasa sa muka ng manyak niyang boss. Mas mabuti yon para makapagpahinga ka, di ba? Alanganin siyang tumango. Tama po kayo. Bahagya itong lumapit. Gusto mo ba munang magpahinga? Mabilis siyang umiling. Ayos lang po ako, sir. Tsaka kakapalit ko lang po ng shift kay Carol. Hindi pa po ako pinagpapawisan. Gusto mo bang pagpawisan? Tanong nito, nangungusap ang mga tingin. Umatras siya at dinaan sa tawa ang kaba. Hindi naman po sa ganon, sir. Bumaba ang mata nito sa dibdib niya. Agad siyang napayakap sa sarili. Ano ka ba? Bakit mo naman tinakpan Wala naman akong makikita riyan. Biro nito. Hindi niya alam kung saan siya maiinis, sa pagtitig o sa sinabi nito. Halos magtatatlong taon ka na nagtatrabaho rito sa store. Pero ni isang beses, hindi pa kita nakitang nagdala ng lalaki. Sabi ng boss niya. Napalunok siya at tumingin sa glass door ng store. Hiniling na sana ay may customer na dumating. Wala naman po kasi akong maniligaw. Sagot niya. Since wala ka naman nagiging karelasyon, ibig sabihin, virgin ka pa. Tanong nito, pilyong ngumiti na para bang normal lang na itanong iyon.
Isa iyon sa mga bagay na pinakaayaw niyang marinig. Sa edad na 30, inaamin ni Elise na virgin pa siya. Pero hindi niya kailanman iniisip na insulto iyon. Kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, alam niyang may hangganan ng pasensya niya. "Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Totoo ba?" Untag nito, sabay lapit ng mukha sa kanya. Hindi na niya napigilan ng inis. "Isa kang manyak na matanda na hindi naman kagwapuhan, na amoy panis at mukhang nabubulok na sugat." Insulto niya rito. Napakabilis na napalitan ng galit ang ekspresyon ng mukha ng boss niya. "Anong?" Hindi na niya hinayaan itong makapagsalita. "Para sabihin ko sa'yo, mananatili kang bulok sa paningin ko." Sigaw niya. Hinubad niya ang kanyang ID na parang espada niyang tinutok dito. "Napakapangit mo. Araw-araw na lang kinukulit mo ako ng kinukulit. Ano bang tingin mo sa akin? Laruan? Isa akong cashier, hindi personal plating mo. Manyak!" Gumuhit sa kanyang muka ang lahat ng hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. "Ang mga biro mo, ang mga tingin mo, yung mga paghawak mo sa akin, nakakasuka ka." Patuloy niya. "Naalala mo ba na pinangakuan mo ko ng bonus? Na may chance ako manalo ng trip to Boracay? Lahat ng yun puro kasinungalingan. At higit sa lahat, may utang ka pa sa akin. You still owe me a month's salary." Dinuro niya ito. "Anong klaseng boss ka?" Napalunok ang lalaki. "Gusto mo bang makasisante?" Pananakot nito. Pagak siyang natawa. "Ha! Wala akong pake. Magre-resign na ako. Sawang-sawa na ako sa trabahong to at sa pambabastos mo. At ire-report kita. Naririnig mo ba ako? Ire-report kita." Sinundan niya iyon ng malakas na hampas sa counter. Dahilan para kumalat ang mga garapon ng candy. Lumabas siya mula sa cashier area. Hinubad ang apron at ibinato ang ID sa boss niya bago tuluyang lumabas mula sa tindahan. "Oy, bumalik ka rito!" Imbis na sumagot ay pinakitaan lang niya ito ng middle finger. Paglabas niya ay huminga siya ng malalim. Ngayon ay ramdam niya ang bigat na nawala sa kanyang balikat. Naiwan ang bag niya, cellphone at wallet sa locker. Wala siyang balak na balikan ang mga iyon dahil ayaw niyang makita ang pagmumuka ng manyak niyang boss. Kinuha niya ang susi sa bulsa at sumakay sa motor, saka iyon pilit na pinaandar. Paulit-ulit niyang tinatadyakan pero walang nangyari. Hanggang sa napamura siya ng malutong nang patuloy na tumanggi ang makina. Pakiramdam niya ay nasa kanya na lahat ng kamalasan sa mundo. Nawalan siya ng trabaho, naiwan ang gamit niya, at ngayon ni ang motor niya ay hindi siya kayang tulungan. Isang kotse ang biglang huminto sa harapan niya. Halos masilaw siya sa liwanag ng headlights. Bumukas ang pinto at bumaba ang figura ng isang matangkad na lalaki. Lumapit ito sa kanya. Si Dominic iyon. "Anong ginagawa mo rito?" Nagtataka niyang tanong. "Nagaling ako sa convenience store at wala ka ron." Sagot nito. "Oh, tapos?" May inilabas ang lalaki mula sa bulsa ng suit nito. "And I found this." Ipinakita nito ang ID niya. Ang ID na naibato kanina sa boss niya. "Akin yan," sabi niya sabay iwas ng tingin. "Ayoko nang makita yan. Pakitapon na lang." Hindi siya nito sinunod. Ibinalik nito ang ID sa bulsa ng coat nito. "I'll keep it. Hindi na kita tatanungin kung ano nangyari. But I'm guessing, wala ka ng trabaho?" Natawa siyang may halong inis. "Ang galing ng timing mo ah. Dumating ka kung kailan wala na akong trabaho." "Hindi ko ipagdiriwang ang bagay na ikinakasama ng loob mo." Sagot nito. "Pero kung tutuusin, ayos na rin. Wala ka ng trabaho. Which only means, may isa ka na lang choice." Umirap siya. "It doesn't mean natatanggapin ko ng offer mo." Madiin niyang sagot. "Why not?" Tanong nito. "Malay ko ba? Baka tulad ka lang din nila." Sagot niya. "Tulad nila na?" Tanong nito. "Na manyak." Bahagyang natawa ang lalaki. "Don't compare me to them. I admit, I crave body. But I know how to hold my horse." Gusto niyang maniwala pero sa dami ng naranasan niyang pambabastos mula sa mga lalaki ay hindi niya magawang ibigay ang tiwala niya ng buo.
Whatever. Atsa! Nabahing siya bigla. Malamig ang hangin at ang suot niya ay manipis na polo na uniform na maikli ang manggas. Nagulat siya nang bigla siyang patungan ng binata ng itim na coat nito. Hindi mo naman kailangan gawin to. Alam mo ba kung bakit ikaw ang napili kong i-hire na maging asawa ko? Imbes ay tugon nito. Kasi nag-apply ako. Bali wala niyang sagot. Kasi nararamdaman ko na hindi ka mahirap pakasamahan. Ani Dominic, ayoko pa rin ang offer mo. Hindi mo makakain ang pride mo, Elise. Hindi mo rin yan may pambabayad ng renta. Paano mo nalamang? Let's go. Putol nito sa sinasabi niya. Saan? Kinuha nito ang kamay niya. I'll take you home. Gabi na. At baka kung ano pang mangyari sa'yo. Ha? Pero may motor ako. Sagot niya sabay lingon sa motor. I saw you earlier, struggling to start the engine. Sobrang luma na ng motor mo. Maybe it's time to let it rest, don't you think? Napakunot ang noo niya at nalungkot dahil sa sinabi nito. Ang motor na minana pa mula sa ama ay naging kasangga niya sa lahat ng pagsubok. Binuksan ni Dominic ang pinto ng kotse para sa kanya at wala na siyang nagawa kundi ang sumakay. Agad nitong isinara ang pinto at mabilis na pumwesto sa driver's seat. Isinuot niya naman ang seatbelt at saka sinabi ang location ng apartment niya. Buong biyahe ay tahimik lang siya. Ngayon pa lang nagsisink in sa kanya ang lahat. Diyan na lang po sa tabi, kuya. Sabi niya saka madaling tinanggal ang seatbelt. Kuya, I'm not your freaking taxi driver. Asar nitong tagon. Sorry po, not my freaking taxi driver. Sarkastiko niyang sagot bago bumaba mula sa kotse. Ngunit bago pa siya makalayo, ay tumambad sa kanya ang landlord na nakatayo sa harap ng apartment. Naglakad ito palapit nang makita siya. Masyado naman yatang maaga ang uwi mo, Elise. Sabi nito. Napaatras siya. Ano pong ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Ngumisi ang landlord. Elise, alam mo naman ako, hindi mahaba ang pasensya ko. Kailangan ko na ng bayad ngayon. Sinubukan niyang idaan sa tawa ang takot. Pasensya na po. Wala pa kasi akong pera eh. Kung ganon, bayaran mo na lang ng katawan mo. Diretsahang sagot nito habang malikot na pinagmamasdan ng kanyang katawan. Lalo siyang kinabahan. Biglang bumukas ang pinto ng kotse ni Dominic at lumabas ito mula roon na tila kanina pa nakikinig. Magkano renta niya? Tanong ni Dominic sa landlord. Tumabi ito sa kanya at saka siya inakbayan. Anong ginagawa mo? Pabulong na tanong niya rito. Teka, sino ka? Tanong ng landlord niya kay Dominic. Kinuha ni Dominic ang wallet sa bulsa ng pantalon at kumuha ng pera habang nakaakbay pa rin ang braso sa kanya. I'll pay for her. Magkano ba? Tanong nito ng diretsyo. Pare, kung gusto mo siyang matikman, pwede nating pag-usapan. Kung gusto mo, threesome pa. Tumawa ng malakas ang landlord. Tila aliw na aliw sa biro nito. Napansin ni Elise ang unti-unting pagkuyom ng kamao ni Dominic. I never saw someone as disgusting as you. Mariing sabi ni Dominic sa manyak niyang landlord. Kung bakit siya napapaligiran ng mga lalaking manyak ay hindi niya rin alam. Ano sabi mo? Dumaan ang galit sa mga mata ng landlord niya. I'll pay for her. She's going to be mine anyway. Not for you to harass or disrespect. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Naguguluhan na siya sa totoo lang. Humugot si Dominic ng ilang lilibuhin mula sa pitaka at hinagis iyon sa muka ng landlord niya saka siya marahang hinila papunta sa kotse nito. Binuksan nito ang pinto sa tabi ng driver's seat. Get in. Ha? Para siyang nawala sa sarili. Huwag mo sabihing babalik ka pa sa apartment na yon matapos kanyang bastusin. Naiinis na tanong nito. Napayoko si Elise. Yung mga gamit ko kasi, hindi ko naman pwedeng basta iwan lang doon. Nahihiya niyang sagot. I'll take care of that. For now, would you please get in the car? Malumanay nitong tanong. Tumango siya at pumasok sa kotse. Mabilis na umikot si Dominic sa kabilang pinto at sumakay rin.
Habang nasa biyahe ay hindi niya maiwasang sulyapan si Dominic. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi nito. Why? Ani Dominic nang mapansin ang pagtitig niya. Wala. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Anya rito. You will be my wife soon, so dapat lang na ipagtanggol kita. Wife? Kunot ang noong tanong niya. Sumulyap si Dominic sa kanya. Bakit? Umaatras ka na ba? Bahagya siyang ngumiti ng pilit. Parang wala pa naman akong sinabing pumapahayag na ako. Wala ka namang ibang mapupuntahan maliban sa buhay ko. Sa bahay ko. At isa pa. Huminto ang kotse sa harap ng pamilyar na gintong gate. We're already here. Agad itong bumaba kaya napilitan siyang sumunod at nagmamadaling humabol sa likuran nito. Oo na, pumapahayag na ako. Bigla niyang sabi habang naglalakad. Napahinto si Dominic at lumingon. May bahagya itong ngiti sa muka. I knew you would agree. Inilahad nito ang kamay. I'm glad to work with you. Matagal siyang tumitig sa kamay nito, ngunit sa huli ay tinanggap din iyon. Wala nang atrasan, Elise. Anya sa sarili. Binigyan siya ni Dominic ng kwarto na halos triple ang laki kumpara sa kanyang apartment. Halos lahat ng gamit mula sahig, cabinet, painting, flower vase, sofa, kama at bintana ay sumisigaw ng luho at halaga. Mayroon ding closet room na puno ng kumpletong set ng mga pamabaing damit. Napaisip siya kung nakaplano na ba ang lahat bago pa siya pumayag. Para bang nakahanda na ang lahat, isusubo na lang sa kanya. Kinabukasan, nakatingin si Elise sa mga papel sa kanyang harapan habang nag-aalmusal si Dominic. May mga kailangan daw silang asikasuhin bago maikasal. Hindi pala madaling ikasal, no? Sabi niya bago sumubo ng pagkain. Yeah, right. It's such a hassle. I wouldn't get a second marriage after this. Sang-ayon nito. Ngumiwi siya. Hassle naman palang ikasal. Bakit hindi mo nalang pakasalan ng taong talagang gusto mong makasama habang buhay? Napatingin ito sa kanya. Love isn't enough. Happiness can fade after tough times. Seryoso nitong sagot. Paano mo malalaman kung hindi mo pa nasusubukan? Tanong niya na ayos ang ayunan ng sinabi nito. Sumandal si Dominic sa upuan. Kailangan ko pa bang subukan para malaman ko? Alam mo, ikaw, masyado kang seryoso sa buhay. Biro niya habang sinusundot-sundot ang gulay sa plato. Parang lahat kinakalculate mo. Hindi mo sinusubukan kasi feeling mo wala namang magandang kalalabasan. What about you? Biglang balik tanong nito. Napahinto ang kamay niya. Ha? Ngumisi si Dominic. Sabi mo, single ka since birth. Ako, I tried to date once, pero hindi nag-work. Then what about you? You never been in a relationship. Bakit hindi mo subukan? Matagal bago siya nakasagot. If I can, then I would. Kaso, napabuntong hininga siya. Kung wala kang komportableng tirahan at perang ginagastos na hindi binibilang ang perang natira, ay wala kang karapatan na makipagrelasyon. Anya sa kamuling itinuloy ang pagkain. Then in my care, I promise that you'll live a comfortable life and have money to spend without counting it. And even if you're no longer under my care, I'll make sure you'll still have a better life than before. I promise that. Sabi nito ng seryoso at puno ng sinseridad. Agad na kumawala ang ngiti sa labi niya. Bago pa siya makasagot ay tumayo na ang binata. Ayusin ko lang ang mga documents. Also, your valid IDs are in your apartment, right? Oo. I'm gonna get it, along with all your stuff. Sabi nito bago mabilis na lumakad palabas. Nang linggo ring iyon ay nagpakasal sila sa huwes. Walang invited dahil hindi naman iyon normal na pag-iisang dibdib. Ang witness ay empleyado lang ni Dominic. Hindi iyon ang pangarap niyang kasal, pero ano pa ba ang silbi ng pangarap niya? Mas masarap ang buhay niya ngayon. Sapat na siguro yun. Makalipas ang ilang araw ay ginugol ni Elise ang oras sa paglilibot sa mansyon. Napahinto ang kanyang tingin sa mga picture frames na nakasabit sa pader.
Noon lang niya iyon nabigyan ng atensyon. May litrato kung saan kasama ni Dominic ang mga magulang nito. Litrato kung saan may hawak itong tropeyo na tila tumanggap ng isang parangal noong kolehiyo. Meron ding mga litrato noong baby at nag-aaral pa rin ito ng elementary at high school. Napangiti siya habang tinitingnan ang mga litrato. Ang cute niya rin pala nung bata siya. Sinong cute? Napalingon siya sa likuran at halos mapasigaw nang makita ang sobrang lapit na mukha ni Dominic. Yung bata sa litrato. Utal niyang sagot. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Really? I'm cute? What about now? Kailan ka pa nakauwi? Binago ang usapan. Do I look cute or not? Tanong nitong hindi nagpapapigil. Umikot ang mga mata niya. Malamang hindi. Ang bata-bata mo pa riyan. Sabay turo niya sa litrato. Compare ngayon, ang tanda-tanda mo na. Umayos ito ng tayo, nakataas ang kilay. Tanda? Seriously? FYI, matanda lang pero hindi matandang matanda. I'm just freaking 26. Nanlaki ang mga mata ni Elise. What? 26? Tumango si Dominic. Bakit parang gulat na gulat ka? Kung ganun, mas matanda pa pala ako sa'yo. Hindi siya makapaniwala. Hindi ka pala sugar daddy. Sugar baby ka pala. Biro niya. Natawa si Dominic. Pirma ka lang kasi ng pirma. Hindi mo man lang sinilip ang marriage contract na pinirmahan mo. Isa pa, I don't think that's the proper way to address your official husband. Hinugot nito mula sa bulsa ang isang velvet box. Nang makita iyon ay biglang tumibok nang mabilis ang kanyang puso. Na-register ng marriage contract natin? Legally married na tayo? Tanong niya. Tumango si Dominic, saka inilabas mula sa kahon ng isang diamond ring. Yes, wife. And here's our family heirloom. Kinuha nito ang kanyang kamay at dahan-dahang isinuot ang singsing sa daliri niya. Wife? Nakakailang pero hindi niya alam kung bakit tila ayaw niyang tumutol. I already informed my parents about our sudden marriage. At ito, ipinadala na sa akin ang heirloom ng pamilya namin. Gusto ka nilang makilala. Especially, your parents. Sabi ni Dominic na parang normal lang ang lahat. Bumagsak ang balikat niya. Pasensya na pero mag-isa na lang kasi ako sa buhay. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Hindi ka na mag-isa ngayon, Elise. Isa ka ng ganap na Mrs. Velasco. Ngumiti siya. Elise Velasco. Ginandahan niya ang pagbanggit ng pangalan. Bagay ba sa akin? Of course. Baka masanay ako niyan at habang buhay ko nang dalhin ang apelyido mo. Biro niya. Nakangiting tinitingnan ang suot na singsing. Wala namang masama kung masanay ka. Anyway, ipapaliwanag ko na lang kay mama ang tungkol sa magulang mo. Sabi nito, nakaramdam siya ng ginahawa. And to add more, naganda sila ng honeymoon trip for us. Bukas na bukas din, aalis tayo papuntang Boracay. Honeymoon? Hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses sa sobrang gulat. Don't worry, we're just going there for a vacation. Wala tayong gagawin. Bakit wala? Inosenteng tanong niya, nakakunot ang noo. Ngumiti itong nakakaloko. Gusto mong may mangyari? Aha? Mangyaring ano? I remember I still have a meeting to attend to. Biglang iwas nito sa tanong. Siya nga pala, yung mga gamit mo sa convenience store. Kinuha ko na rin. Ipinadala ko na sa kwarto mo. Iyon lang at nilayasan na siya ng asawa. Asawa. Napangiti siya nang maisip ang salitang yon. Pagbalik ni Elise sa kwarto ay nakita niyang nakapatong sa kama ang mga gamit niya. Nagsasalansan siya ng gamit nang marinig niya ang pagtunog ng cellphone. Elise! Sigaw ni Carol nang sagutin niya ang tawag nito kaya inilayo niya ang cellphone sa tenga. Kumakasigaw ka naman? Reklamo niya. So ano, may itatanong ka ba? Alam mo na kung ano nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad ang rason ng pag-resign mo? Parang hindi ka kaibigan, ano? Kumunot ang noo niya. Talaga? Sinadya niyang wag sabihin sa kaibigan ang rason dahil ayaw niyang magmukhang naninira ng sira naman talagang boss.
Alam mo, kung alam ko lang na may mas isasahol pa sa demonyong gagong yun, sana hindi na kita iniwan sa store. Napangiti si Elise. Thank you pero wag ka na mag-alala. Okay naman na ako. Ako dapat nang mag-thank you. Dahil sa'yo, ako ng manager ng convenience store. Anito na parang kinikilig. Umawag ang bibig niya. What? Paano nangyari yun? Grabe, Elise. Galante pala yung asawa mo. Hindi ko alam kung paano pero kanina dumating yung mga pulis at dinampot si Sir Gago. Tapos dumating din yung may-ari nitong store at inanunsyo na si Dominic na raw ang bagong chairman ng brand. Kwento nito. Binili niya yung store? Halos sumigaw siya sa gulat. Yes! At hindi lang yon, promoted na ako bilang manager. Kaya go girl, tama ka ng lalaking pinakasalan. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Nasuhulan ka lang ng promotion kaya botong-boto ka na kagad. Siya nga pala, nadala ba ni Dominic yung mga ibibigay ko sa'yo? White paper bag yon. Nandun yung mga sexy lingerie ko na hindi ko na ginagamit. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Agad siyang gumapang para kunin ang paper bag na sinasabi nito na nakapatong din sa kama. Parang umakyat ang lahat ng dugo sa mukha niya nang makita kung gaano ka-bold at sexy ang mga iyon. Hindi ko to magagamit. Agad niyang ibinalik sa loob ng paper bag ang mga lingerie. Girl, gamitin mo. Kasal naman kayo. Napailing na lang si Elise. Alam niyang wala siyang laban sa kaibigan niya kaya hindi na lang siya nagsalita pa. Hindi naman ito malaman kung isusuot niya nga o hindi ang mga iyon. Kinabukasan ay tumuloy nga sila sa Boracay at manghang-mangha siya dahil first time niya roon. Wow, ang ganda! Ang dagat ay malahiyas ang kinang. Nagpapalit-palit sa luntian at bughaw ang kulay. Habang si Elise ay masayang naglalaro sa tubig, si Dominic naman ay seryoso at tila hindi sanay sa init ng araw. Hindi na niya pinansin ng lalaki at patuloy lang siya sa kanyang kasiyahan. Naglaro siyang mag-isa sa tubig at nang mapagod ay tumingin siya kay Dominic na abala sa cellphone at tila hindi alintana ang paligid. Lumapit siya rito at napansin niyang bahagya itong ngumiti nang mag-angat ng tingin sa kanya. Bakit? You got bored? Tanong nito. Nakabusangot siyang umupo sa tabi. Hindi ka na dapat pumayag sa honeymoon kung hindi ka naman pala mag-e-enjoy. Sabi niya ng direkta. Ngumiti ito ng pilyo. I'm enjoying. Enjoying? Nakaupo ka lang dito at nagse-cellphone. Baka nga gumagawa ka ng reports o kung ano riyan. Work from vacation. Wow! Hindi niya napigilang maging sarcastic. Tumawa si Dominic. I'm enjoying taking photos of you. Look. Lumapit ito ng bahagya at ipinakita ang screen ng cellphone nito. Pinicturan mo ko? Bahagya siyang natigilan habang tinitingnan ang mga larawang sunod-sunod na ipinakita nito. Iba't ibang anggulo habang naglalaro siya sa tubig. Ang ganda, di ba? Nakangating tanong nito. Ang galing kong kumuha ng picture. Dati ako member ng photography club ng high school ako. Mayabang ang tono nito. Napahiya siya nang isipin na siya ang maganda sa tinutukoy nito, kaya inirapan niya na lang ito. Sus, ang dali-dali lang kumuha ng picture. Talaga? Nakataas ang kilay nitong hinamon siya. Well, let's see what you got. Take my photos too. Ibinigay ni Dominic ang cellphone sa kanya at tumakbo patungo sa tabing dagat. Nagpost ito ng iba't ibang estilo. Sa Elise naman ay sunod-sunod na kumuha ng litrato. Hindi niya iniintindi ang resulta ng mga iyon. Bigla itong tumingin sa kanya. Patakbong lumapit at basta na lang siyang binuhat na parang bagong kasal. Teka, anong gagawin mo? Kinakabahan niyang tanong at pilit na nagpumiglas. We should play more. Excited nitong tugon. Dinala siya nito sa mababaw na bahagi ng dagat na hanggang hita ang tubig. Okay na ako. Basa ng tuhod ko sa paglalaro sa tubig kanina. Reklamo niya. Sabi ng kaibigan ko, masaya raw maglaro ng tubig kapag kasama ang asawa. Hindi napigilan ni Elise na basain si Dominic ng tubig bilang ganti at natawa siya nang makita ang gulat nito. Gumanti si Dominic ng mas malakas na buhos at nagsimula na silang magsaboyan ng tubig. Unay seryoso,
Ngunit sa huli ay pareho na silang tumatawa at naghahabulan. Nang lumubog ang araw ay saka sila nagdesisyon na bumalik sa hotel. Umorder si Dominic ng pagkain at habang hinihintay ang delivery ay nagbanlaw si Elise at nagbihis ng lingerie na bigay ni Carol. "Anong ginagawa mo, Elise?" tanong niya sa sarili. "Bahala na," sabi niya pa sa sarili. Kung bakit kasi siya nakinig kay Carol na nag-text pa sa kanya bago sila magtungo sa Boracay. Kaya pikit mata niyang isinuksok ang lingerie na iyon sa bag niya. Lumabas siya mula sa banyo at nakita si Dominic na nakaharap sa laptop. Dahan-dahan siyang lumapit sa asawa. "Do you want to..." Hindi natuloy ang sasabihin ni Elise nang biglang may magsalita mula sa screen. Napatingin siya at nakita ang pamilyar na mukha ng matandang babae at lalaki. Ang mga magulang ni Dominic iyon na nakita niya sa mga larawan sa bahay nila. Napaurong siya at niyakap ang sarili at halos hindi makatingin ng diretsyo sa mag-asawa sa video call dahil sa sobrang kahihiyan. "Hello po, tita, tito. Ako po si... Nahihiya niyang sinulyapan si Dominic. Humihingi ng tulong. Hinawakan nito ang kanyang bewang at hinapit siya palapit. "Mom, Dad, this is my wife, Elise." Pagpapakilala ni Dominic sa kanya sa mga magulang nito. Agad siyang ngumiti at kumaway. "Hello, nice to meet you po." Ngumiti ang matandang babae ng malawak. "Hello, Iha. You can call me Mom." "Nako, nakakahiya po." Kimi niyang sagot. Ngumiti ang ginang. "Ano ka ba? Pamilya na tayo ngayon." "Sige po, Mom and Dad." Sagot niya bagamat may konting pag-aalinlangan. Halatang natuwa ang mga magulang ni Dominic. "O siya, papatayin na namin ang tawag dahil mukhang may importante pa kayong gagawin." Pilyang biro ng ginang sa kanila. Parang umakyat lahat ng dugo sa mukha niya. "Nagkakamali po kayo." "Right, may importante pa kaming gagawin. Bye, Mom, Dad." Mabilis na sagot ni Dominic at agad na ipinatay ang tawag bago pa siya makatapos magsalita. Humarap sa kanya ang lalaki. "Elise." Halos hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Don't ever do this again." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Kumuha ito ng comforter at itinakip sa kanya saka lumabas ng kwarto nila. Sumikip ang dibdib niya. Pinigilan niyang maiyak dahil anumang oras ay baka bumalik si Dominic pero buong gabi itong hindi nagpakita sa kanya. Kinabukasan ay nagising siya na nakaupo ito sa kama. Sa tabi niya, agad siyang napabangon. "Sorry sa ginawa ko kagabi." Iyon agad ang unang lumabas sa bibig ni Elise. "What exactly did you do?" Seryoso nitong tanong. "Sinubukan kitang akitin na hindi dapat. I'm really sorry." Napayuko siya sa kahihiyan. Humarap ito sa kanya. "And?" Kasi, akala ko pwede since mag-asawa naman tayong dalawa. Akala ko okay lang gawin yun kasi katungkulan ko bilang asawa na paligayahin ka." Paliwanag niya. Hinawi nito ang buhok na umarang sa mukha niya at inipit ang mga iyon sa tenga niya. "Nagalit lang naman ako kasi nakita ko sa mga mata mo na hindi ka handang gawin yun at napipilitan ka lang." "Ha? Nakita mo?" "Yes, I did." "Sorry pa rin. Alam kong wala yun sa agreement natin pero ginawa ko pa rin." "You should reserve yourself to someone na totoong mahal mo." Seryosong sabi nito. "Paano kung ikaw ang gusto ko?" Tanong niya. Natigilan si Dominic. Natawa siya. Joke lang." Bawi niya pero sa loob-loob ay malapit nang maging totoo iyon. "Tingnan na lang natin sa hinaharap kung magbubunga ang kasunduang ito." Ani Dominic. Umarko ang isang kilay niya. "Paano kung hindi?" Tumayo ang lalaki. "Ang umiyak, talo. Ang umalis, talo. That will be our second agreement." Napailing na lang siya. Kung sino man sa kanila ang matalo, sana ay hindi siya iyon. 3 araw na sila sa Boracay nang magpadagdag ng leave si Dominic.
Nakakapagtrabaho rin naman daw kasi ito sa gabi kahit nasa bakasyon sila. Minsan lang daw ito makaalis kaya sulitin na nila. Dapat sana ay susubok sila ng mga thrilling ride activities. Pero tutol si Dominic dahil nakakapagod daw. Bakit ba kasi ayaw mo? Inis niyang tanong habang nasa dalampasigan sila. Nakakapagod kaya? Porque ikaw, sanay kang mapagod. Reklamo ng lalaking maarte. Nagsalubong ang kilay ni Elise. Wow ha, porque ikaw marami kang pera at marami kang pagkakataon para bumalik dito. Tumingin sa kanya si Dominic. At ibibigyan kita ng maraming pera para pwede ka uling bumalik dito. Napailing siya, hindi makapaniwala sa kayabangan nito. Oo na, ikaw nang mayaman. Hey! Bigla itong bumangon. I'm not trying to be arrogant. Seryoso ako. Bibigyan talaga kita ng maraming pera. Sweldo mo naman yun bilang asawa ko. Oo na. Anya saka naglatag ng kumot sa buhanginan para makahiga sila. Humiga siya roon at ganoon din ang ginawa ng asawa niya. Alam mo, lahat ng una ko ay dahil sa'yo. Biglang sabi niya. Tumagilid si Dominic paharap sa kanya. Unang beses na nakahiga ako sa malambot at komportableng kama. Pagkukwento niya. Unang beses na tumira sa isang malaking bahay na sa hinagap ay hindi ko man lang naisip na pasukin. At unang beses din na makarating ako rito dahil sa'yo. Gusto mo bang ako rin na maging unang halik mo? Tanong nito na may pilyong ngiti sa mga labi. Tumawa siya. Sira ulo. I'm serious. Biglang lumapit ang mukha nito sa kanya. Napalunok siya. Malapit nang magdampi ang mga labi nila. Gusto niya itong itulak pero ayaw kumilos ng mga kamay niya. Mama, may nagkikiso! Anang isang maliit na tinig. Agad niyang naitulak ang lalaki at napatayo. Nahihiyang sinulyapan ang batang nakaturo sa kanila. Let's go swim. Yaya ni Dominic sa kanya at nauna na itong lumusong sa dagat na tila ba gusto lang nitong makatakas sa nakakahiyang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw ay nag-check out na sila at bumalik sa Maynila. Nagpasundo sila sa driver ng mga magulang ni Dominic dahil ayaw na raw magmaneho ng asawa niya dahil sa pagod. Abala si Elise sa pagte-text kay Carol. Ikinukwento niya ang mga naging karanasan sa bakasyon. Napansin niya si Dominic na nakatutok din sa cellphone nito. Isang babae ang kausap nito sa chat at malinaw niyang nakita ang huling reply ng kausap nito. I miss you. Ayon sa chat ng kung sino mang iyon. Sino yung kachat mo? Tanong niya, pabirong sumilip sa screen. Agad na pinatay ni Dominic ang phone at binulsa yun. It was just my ex. Casual nitong sagot. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang alam ko, nasa Canada siya. Nakauwi na pala. Namutawi ang tila saya sa mga mata nito. Napalunok siya. Makikipagkita ka ba sa kanya? Natigilan si Dominic. I'm not sure. And what reason? Tanong nito. Biglang hinawakan nito ang kanyang kamay at pinagsiklop ang kanilang mga palad. This may be a partnership beneficial marriage. But you're still my wife. And I will be loyal to you until then. Seryosong sagot nito kasabay ng paghalik sa likod ng kamay niya. Napalabi siya. Ayaw niyang maramdaman na lolokohin siya dahil wala siyang pangahawakan bukod sa peking pagsasama nilang dalawa. Peke siyang natawa. Okay lang naman sa akin kahit makipagkita ka. Tugon niya, ngumiti ng pilit at hinarap ang lalaki. As long as wala kang gagawing immoral na bagay. We're married under the law. Kaya hindi ka mag-cheat at hindi rin ako. That's an order. May maotoridad niyang sabi. Ngumiti si Dominic. Opo. Huminto ang kotse sa harap ng mansyon at sabay silang bumaba. Napansin niya agad ang isang babaeng nakatayo sa harap ng gate. Halatang matagal na itong naghihintay. Nanlaki ang mata ng babae nang makita si Dominic. Ang asawa naman niya ay tila natigilan. Dominic! Emosyonal na tawag ng babae. Sabay lapit at yakap sa asawa niya. Ngunit mariin itong tinulak ni Dominic. What are you doing here? Tanong ni Dominic sa babae. Dominic,
Namiss kita. Napalingon sa kanya ang babae. Teka, sino siya? Tila ngayon lang siya napansin nito. Parang may gustong sabihin si Dominic pero hindi magawa dahil sa presensya niya. Papasok na ako sa loob. Paalam niya bago tumalikod at nagmadaling kumasok sa mansyon. Naiwan ang dalawa sa labas. Pakiramdam niya'y pinagsakloban siya ng langit at lupa. Sa ilang araw silang magkasama sa Boracay, there was a tiny hope that everything, the laughs, and those sweet gestures he showed were real. Sa sandaling panahong iyon ay umasa siya, kahit katiting na ang lahat ng iyon ay maaaring magbunga ng katotohanan. Ayaw niyang masaktan pero ganoong kabilis. Sa pagbalik ng ex nito ay naglaho ng parang bula ang pag-asang iyon. Kinabukasan ay nakangiti niyang sinalubong ang bagong gising na asawa. Good morning, hubby. Bati niya rito. Abala ito sa cellphone, malinaw na may kausap sa chat. Nagluto ako. Sabi niya pa habang inilalapag ang mangkok ng sinigang na baboy sa mesa. Medyo naparami ang luto ko, pero ireref ko na lang para pwede na nating ulamin mamaya. Umupo siya sa tabi nito at tahimik na hinantay. Napansinin ang pagkaing hiniyain niya. Biglang natawa si Dominic habang nakatingin pa rin sa screen ng phone. Bakit? Anong nakakatawa? Patingin. Tanong niya, kunwaring susulyap sa cellphone nito. Agad naman itong tumayo at isinuksok sa bulsa ng shorts ang cellphone. Are you trying to invade my privacy? Seryoso nitong tanong. Natigilan siya, hindi alam ang sasabihin. I'm sorry. No, I'm sorry. Sagot nito, halatang nag-aalangan. It's just that I don't want someone to take a pic at my phone. Kahit asawa mo ko? Bulalas niya nang hindi sinasadya. Nagsalubong ang kilay ni Dominic, halatang hindi nagustuhan ang tanong. Elise, we're just... Biro lang. Mabilis niyang bawi, saka peke ng tawa. Ikaw naman, masyado kang seryoso. I see. Papasok na ako sa trabaho. Tugon nito bago tumalikod at naglakad palayo. Nang tuluyang mawala ito sa paningin niya, ay sakalang nagsimulang mag-sink in sa kanya ang lahat. Nagbago na ang Dominic na kilala niya mula nang bumalik ang ex nito. Kinabukasan ay nagkita sila ni Carol at sinamahan niya itong mag-grocery. Dapat pala, hindi na lang kita pinilit na tanggapin ang trabahong yan. Inis na sambit ni Carol. Nag-enjoy naman ako. Sagot niya. Hay! Muling buntong hininga nito. So nasasaktan ka ngayon, which only means na hulog ka na talaga sa lalaking yon. Tanong nito na halatang dismayado. Mas nilakasan niya ang tulak sa cart. Wala eh. He's the best. Panong the best? Gusto pa yatang bumalik sa ex niya? Sigaw ni Carol. Dahilan para mapatingin ang ibang tao sa paligid. Nahiya siya at pabulong na sumagot. Siya lang ang lalaking tinrato ako ng mabuti. Pero siya rin palang lalaking sasaktan ako sa huli. Alam mo ikaw, minsan ka nang kalang umibig dun pa sa mayamang gwapo na mahirap pakawalan. Napangiti siya. Tama ka riyan. But I will. Ay we. Dudang tanong ni Carol. Kailangan eh. Alangan namang ipilit ko ang sarili ko sa kanya. Kung mapilit ko man siya, parang hindi rin ako magiging masaya. Seryosong sagot niya. Habang papunta sila sa cashier ay kapwa napahinto sila nang makita si Dominic at hindi ito nag-iisa. Uy! Malakas na hampas ni Carol sa balikat niya. Yung asawa mo yun, di ba? At sino yung kasama niya? Dito pa talaga nag-date ah? Teka, pigilan mo ko, susugurin ko sila. Agad niya itong hinila sa braso para pigilan. Wag na, Carol. Una pa lang naman, for beneficial partnership lang ang kasal namin. Mapapahiya lang ako kapag ginawa mo yan. Pakiusap niya. Napabuntong hininga si Carol. Hinila siya nito papunta sa dulo ng food section. Malayo sa tanaw ng iba. Pagdating doon ay hindi na napigilan ni Elise ang sarili. Bumuhos ang mga luha niyang kanina pang namumuo. Tahimik lang si Carol at hinayaan siyang umiyak. Malalim na ang gabi nang umuwi siya sa bahay nila. Saan ka galing?
Salubong ni Dominic sa kanya. Sinamahan ko lang ang kaibigan kong mag-grocery. Sagot niya. Grocery? Tanong ng lalaki. Tumango siya. Oo, grocery. Bakit? Wala. Nag-taxi ka pa uwi. Muling tanong ni Dominic. Tumango siya ulit. Oo. You should have called. Sinundo na lang sana kita. Nito. Umiwas siya ng tingin. Hindi, okay lang. Ayoko namang istorbohin ka. Sagot niya. Kumain ka na ba? Yes, I ate. Napatango siya at naubusan na ng sasabihin. Gabi na. Sige, akyat na ako sa kwarto. Paalam niya sa kanilampasan ito. Paakyat na sana siya ng hagdan nang muli itong magsalita. Did you cry? Hindi. Mabilis niyang sagot. Are you okay? Ang sunod nitong tanong ay nagpasikip sa dibdib niya. Tumikhim siya. Pilit pinigilan ang luhang nagbabadyang bumagsak. Oo, okay lang ako. Aakyat na ako. Sagot niya. Hindi na niya hinintay ang tugon nito at patakbong umakyat ng hagdan. Pagdating niya sa kwarto ay muling pumatak ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Kinabukasan ay tinanghali siya ng gising. Agad siyang nagtungo sa kusina para magluto. Laking gulat niya nang makita si Dominic na nakapadyama pa rin at payapang nagkakape sa dining table. Hindi ka papasok? Tanong niyang pilit iniiwasan ang tingin nito. I'm the CEO. Hawak kong oras ko. Sagot nito. Tumango siya bilang tugon, saka ay tinuon ang atensyon sa pag-aayos ng mga lulutuin. Laking gulat niya nang tulungan siya ni Dominic. Habang kumakain sila ay sunod-sunod ang tunog ng phone ni Dominic. Hindi nito pinapansin ang tawag. Sagutin mo na kaya ang tawag. Baka importante. Sabi niya, pasimpleng sinulya pa ng screen. Nakita niya ang pangalan ng tumatawag. Aliana. Iyon marahil ang pangalan ng ex nito. Babalik agad ako. Sabi ni Dominic. Tumayo ito at lumabas ng dining hall. Huminto siya sa pagkain at hinintay ito. Lumamig na ang pagkain nang bumalik si Dominic. Sino yon? Tanong niya kahit alam naman niya kung sino. Si Aliana. Nagpapasama sa Gaza Mall. Casual nitong sabi. Bumaba ang tingin niya sa kamay nito kung saan dapat ay suot nito ang wedding ring. Bakit hindi mo suot ang wedding ring mo? Usisa niya. Dominic was taken aback. Tila hindi inasahan ang tanong na iyon mula sa kanya. Tinago ko. Tipid nitong sagot. Oo nga naman. Parang napahiya siya. Kumain na rin siya pero parang hindi niya malasahan ang pagkain. Uminom siya ng tubig at muli niyang tiningnan ang asawa. Dominic, seryoso niyang tawag dito. Nag-angat ng tingin ang lalaki. Bakit? Bakit ang bait mo sa akin? Natigilan ito at tila hindi siya naiintindihan. Muli siyang nagsalita. Nung pinakasalan mo ko, pinangakuan mo ko ng marangyang buhay. Nawalan ako ng trabaho at tirahan. Wala akong pagpipilian nun kundi tanggapin ang offer mo. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan sa trabahong ito. Dahil ang kailangan ko lang naman ay bahay na matatawag kong tahanan. Huminga siya ng malalim. Sabi ni Carol, hinuli raw ng pulis yung dati kong boss. Ikaw raw ang may gawa. Bakit? Tumigil siya sandali. Pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. Palagi mo akong tinatawag na wife. Ang sweet mo rin nung nasa Boracay tayo. Ramdam ko na lahat ng iyon ay totoo at hindi pagpapanggap lang. Normal ba sa'yo lahat ng iyon? Mahaba niyang sabi. Napabuntong hininga si Dominic. Ibinaba nito ang hawak na kutsara bago seryosong sumandal sa upuan. Elisa, ayoko sa mga taong ginagamit ang pagiging lalaki para mang-abuso ng babae. Sagot nito. Tumango siya at naunawaan iyon. Tinatawag kitang wife kasi asawa kita. I hired you to be my wife. Dagdag pa nito. Just because I'm sweet to you doesn't mean it's because of love. Hindi doon nasusukat ang pagmamahal. Para siyang sinampal ng katotohanan. Akala ko, naiintindihan mo ang kasunduang ito. Pero bakit parang hindi?
Huwag mong sabihing nahuhulog ka na sa akin. Natatawang tanong nito na para bang isang biro ang ideyang iyon. Bumaba ang tingin niya. Alam ko naman na trabaho lang to. Nag-angat siya ng tingin. Don't worry. Pipigilan ko. Pinilit niyang ngumiti at nagpatuloy na sa pagkain. At least ay alam na niya ngayon na talo siya. Desidido na si Elise. Iiwanan na niya si Dominic. Pagsapit ng hating gabi ay inempake niya ang kanyang mga gamit at nag-iwan ng sulat kasama ang singsing at card na ibinigay nito. Saglit pa lang siyang naninirahan sa bahay ni Dominic, ngunit parang ang dami na nilang nabuong alaala. Sa kabila niyon ay ramdam niyang hindi siya nababagay sa mundo nito. Alam ba ni Sir Dominic na umalis ka na? Tanong ni Carol nang sunduin siya sa tapat ng gate. Hindi na. Kailangan ba? Baka hanapin ka. Nag-iwan naman ako ng sulat. Kaya kung hanapin man niya ako, malamang yun ay para sa annulment. Kung yan ang gusto mo bang magtrabaho ulit sa convenience store? Tatanggapin kita. Tumingin siya sa kaibigan. Salamat ah. Sige, wala rin naman akong trabaho. Muling nagtrabaho si Elise bilang cashier. Isa sa mga mabuting naidulot ng biglaan nilang kasal ay ang paglayo niya sa mga taong paulit-ulit siyang binabastos. Sa ngayon habang nag-iipon ay nakikituloy muna siya kay Carol. Ginugugol niya ang araw sa pagbabantay ng tindahan, pagtulong sa mga gawaing bahay at panonood ng telebisyon, kung saan madalas ipakita ang tagumpay ni Dominic. Si Dominic ay tampok sa TV bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante. Ang kumpanya nito ay nagmamay-ari ng malalaking real estate properties tulad ng luxury resorts at isang sikat na global fashion brand. Doon lang napagtanto ni Elise kung gaano kataas ang estado ni Dominic. Isang taong tila imposibleng maabot. Namimiss mo na siya, no? Biglang sulpot ni Carol na may dala ng tasa ng 2 kape. Umupo ito sa tabi niya at iniabot ang isa sa kanya. Salamat. Sagot ni Elisa sumimsim ng kape. 24/7 bukas ang store pero bakit hindi man lang siya nagpapakita? Talak ni Carol. Alam niyang sa store ka hahanapin, di ba? Sabi mo nga, doon kayo unang nagkita. Pero bakit hindi ka man lang pinuntahan? Sumandal si Elisa sa sofa at dinama ang init ng kape. Hindi ko naman siya hinihintay. Sabi niya. At isa pa, baka nakita niya ito bilang pagkakataon para makipagbalikan sa ex niya. Parang may tinik na tumurok sa kanyang puso habang sinasabi niya yon. Ay nako, parang mas poproblemahin ko pa yung love life niyo kaysa sa akin eh. Natawa si Elise at tumingin sa relo niya. Malapit na ang oras ng shift niya. Mag-aayos na ako, malapit na ang shift ko. Anya. Pinatay niya ang TV gamit ang remote at tinungo ang kwarto ni Carol, kung saan siya nakikishare. Saglit siyang nag-ayos. Buti na lang at walking distance lang ang bahay ni Carol mula sa convenience store, kaya hindi siya namomroblema sa pamasahe. Pagdating niya roon, ay agad niyang pinalitan ang bagong hire na cashier. Habang walang customer, ay inabala niya ang sarili sa pag-i-inventory sa counter area. Gusto niyang makatulong kay Carol, kahit sa maliit na paraan, para hindi siya magmukhang pabigat. Natigil siya nang may naglapag ng mamahaling alak sa counter. Nang itaas niya ang tingin ay natigilan siya. Si Dominic. Isang buwan na mula nang umalis siya sa bahay nito at para bang isang panaginip ang muling makita ito. Magkano? Casual nitong tanong. Natataranta niyang iniskan ng barcode. 500 po, sir. Agad itong naglapag ng 1,000 sa harapan niya. Napansin niya na suot nito ang wedding ring. Pilit niya iyong hindi pinansin. Kinuha niya ang pera at kumuha ng resibo. Hindi mo i-check kung peke ba o hindi? Tanong nito. Natigilan siya. Alam ko namang totoo to eh. Paano kung hindi? Tiningnan niya ang hawak na pera at napansin niyang may mali. Mukhang totoo pero walang holographic effect at parang flat ang reflection. Sir, peke po ang pera. I see. Muli itong humugot ng 1,000. Agad niyang itinapat sa liwanag ang pera pero ganoon pa rin. Peke po ulit. Sabi niya. Okay, here's another one. Muling naglapag ang binata ng isa pa.
Muli niyang chinek ang pera. Doon siya nakaramdam ng inis. Sir, peke po ulit. What about this? Tanong nito. Ang sunod na inilapag nito sa harapan ay hindi 1,000, kundi ang wedding ring niya. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhan niyang tanong. I was confused when Eliana came back. Sagot ni Dominic. I knew her as the girl who's helpless and clumsy and everything. Somehow, I couldn't ignore her. I used to date her. She was once a good friend bago naging kami. The reason why we ended up breaking apart. Because I couldn't see her in a romantic way. Akala ko gusto ko siya, pero hindi pala. Nakikita ko siya bilang isang kapatid na gusto kong protektahan. We grew up together. Until now, what I saw in her before hasn't changed. I only see her as a little sister. Mahabang tura nito. Naguguluhan si Elise at hindi malaman ang dapat sabihin. Bakit ngayon walang to sinasabi? Nagtataka niyang tanong. At sa anong dahilan? Naiintindihan ko na isang trabaho lang ang kasal, kaya hindi ka dapat nagpapaliwanag, Dominic. Because I love you, and I want us to be official. Nito. Sinabi ko na kina mama and dad ang tungkol sa kasunduan natin. They got mad, pero sinabi ko na aayusin kong lahat. Hindi. Nalulungkot ka lang dahil nasanay ka na nandyan ako. Hindi mo ako gusto. Umalis ako, Dominic, kasi talo ako. Anya rito. Malungkot ang mga mata ni Dominic na tumitig sa kanya. Nung umalis ka, I never felt so lonely in my house. Parang kahit saan ako tumingin, ikaw ang nakikita ko. Parang may parte sa akin na nawala. Ngumiti ito ng malungkot. Hindi lang ikaw ang natalo. I cried and I lose. Napailing si Elise. Ayaw niyang paniwalaan ang mga sinabi nito. Elise, nag-iwan ka ng sulat kung saan sinabi mo na gusto mo ng annulment. Pati ang singsing at credit card mo, iniwan mo rin. Pero meron kang nakalimutang iwan. Nagsalubong ang kilay niya. Ano? Sinasabi mo ba na may ninakaw ako sa bahay mo? Tumango ang lalaki. Yes. You stole my heart, Elise. Without you holding it, hindi ako magiging kumpleto. Gustong maniwala ni Elise, pero takot siyang sumubok muli. Umalis ka na, Dominic. Bakit mo siya pinapaalis? Biglang sumulpot si Carol. Lumapit ito sa kanya at hinubad nito ang ID at apron niya. Saka siya hinila palabas ng cashier area. Carol, ano bang ginagawa mo? Naiinis niyang tanong. Tapos na ang shift mo, ako nang bahala rito. Pero kung may kailangan kayong ayusin, ngayon na ang araw na yon. Sabi nito saka siya itinulak palabas ng store. Sumunod si Dominic. Hindi niya na nagawa pang bumalik nang harangan siya nito. Elise. Tinalikuran niya ito at mabilis ang mga hakbang na naglakad. Elise, kausapin mo naman ako. Totoo ngang mahal kita. Pasigaw nito habang nakasunod sa kanya. Umuwi ka na, Dominic. Elise, matagal na kitang gusto. Unang beses pa lang na nakita kita sa store. Gusto na kita una pa lang, Elise. Mas binilisan niya ang pagdalakad. Natakot lang ako maging totoo sa nararamdaman ko. Dahil alam mo naman kapag nagmamahal, laging kakakibat nun yung sakit, di ba? Pero na-realize ko na mas masakit ang malayo sa'yo. Sorry kung duwag ako. Huminto siya at humarap sa lalaki. Sigurado ka na ba sa akin? Oo. Mabilis nitong sagot. Mahal kita, Elise. Pwede ba kitang ligawan? Tanong nito at saka humakbang palapit sa kanya. Sabi mo, ayaw mong dumaan sa ligawan stage, di ba? Oo nga. Pero, kung ikaw naman, kahit ano pa man handa akong pagdaanan, Elise. Kumawala ang ngiti na kanina pang pinipigilan ni Elise. Tumango siya. Oo na, mahal din kita. Tumakbo ito palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Magiging mabuti akong lalaki para sa'yo. Bulong nito at pinatunayan iyon ng asawa niya. Walang annulment na nangyari. Imbes ay engrandeng kasalan na dinaluhan ng mga importanteng tao sa buhay nila.
Makalipas lang ang 1 taon ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan ng isang malusog na batang babae. Hindi alam ni Elise kung anong magandang nagawa niya sa past life niya dahil ang reward sa kanya ng langit ay ang magtagumpay agad siya sa unang pag-ibig. At alam niyang wala na siyang ibang iibigin pa bukod sa asawa niya. Kahit sa peking relasyon lang sila, nag-umpisa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.